Okay, mapagpalang araw po. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother William and his family. Yan. Yan. Magsisimula po tayo sa paghahanap ng mabuting balita o salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Alam niyo po, kailangan natin yung Biblia kasi diyan po nakasulat yung salita ng Diyos at kailangan din natin ang gabay ng Diyos. Bago tayo papalaot, ayan munang tayo dudulog sa biyaya ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan ba, samahan mo po kami ng iyong salita, ayan yung bulayan, buksan ng mga hisipan, puso ng mga magiginig ng video ito. Salamat po sapagkat ikaw lang po ang pwedeng magpatotoo sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Mapagpalang araw, kaibigan. Isa na naman po kami nagkatipon upang bulay ng iyong salita. Alam niyo po, yung pagkakatipon na gaya nito, biblical din po yan eh. Nasa Biblia po yan. Kaya natin ginagawa ito, hindi tayo lumalampas, kundi kung ano yung eksakto nakalagay sa Biblia, kailangan nyo na susundan natin. Sige nga, sino magbabasa? Si Brother Wilson o si Sister Catherine? Hebreo 7. Tignan natin, ha? 10:26 yata yun. Tignan mo nga. 10:25 ng Hebreo. Yan. Yang kagaya ng pagkakatipon, kasi dito po meron ginamit na term ang Biblia eh. Dalawa ang ginamit niya. Ano po? Ayan. Mababasa natin yan. Ay, mapapakinggan pala natin. Sila po yung nagbabasa, yung dalawa, Sister Catherine at saka si Brother William. And, chapter 10 ng Hebreo. Ano ba nakalagay doon? 25. Hebreo chapter 10 verse 25. Sige, basahin mo, sister. Para makita natin. Makita nyo na? Nasa naman kayo dito. Yan, lakasan nyo ha. Para marinig nila. Yung mga manonood din ng mga video. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ayan, may dalawang sinabi dyan, ano? Yung pagkakatipon, dalawa. Na gaya ng iba. Yung iba po, kapag araw ng linggo, ito nasa ng ibang pamilya, outing, malling. Pagka naman yung mga macho, nasa inuman. Yung mga ganda, nasa mga parlor, nagpapaganda. Kaya sinabi ng Biblia po ay napakaliwanag. Pero sa isang mananampalataya po, ito po yung importante. Anong sabi niya? Sister, ulitin mo nga. 25. Oh. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kita niyo po? Ang pagdalo ng mga totoong Kristiyano sa gawain ng Diyos. Ngayon, huwag niyo pong ipagkamali Yung bang nasa bahay, yung bang nasa simbahan, magkatulad. Opo, pagkita ko anong pagkikinggan mo sa simbahan? Word of God. Anong pagkikinggan mo sa bahay? Word of God. Hindi lang po, anong tawag dito? Magkaiba lang ang venue. Pero, the same. Ito ba'y gawain ng Diyos? Opo. Kasi salita ng Diyos ang maririnig mo. Okay, magpunta ka sa simbahan. Anong maririnig mo? Salita ng Diyos. Anong ginagamit? Biblia. At
Sabay, Biblia. Ano po? At ang bunga nito ay, anong sabi? Palakasin. Kasi po, kahit na po tunay tayong mga Kristiyano, dumarating po yung pang-ihina. Alam niyo po, ako meron akong nakasama nung araw. Talagang nanghina siya. Bumalik siya sa dati. Ang sabi ng nanay niya, brother, hanapin mo ang anak ko. Isipin niyo po, kung siya ako'y nagila panganak niya. Naging parang kriminal na po. Bumalik talaga sa kamunduan. Matagal bago po siya nakarecover. Kaya, yung pagdalo, isa pang, ang sangkap yan, upang palakasin po ang ating pananampalataya. Yan po ay kasangkapan ng Diyos. Tingnan nyo po, sa Roma 1:16. Tingnan mo nga, sister, basahin mo. Oh, 1:16. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Oh, ano po sabi ni Pablo? Hindi ko ikinahihiya. Kasi meron pong kapangyarihan yan. Yan, may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Di ba? Doon meron akong isang pinuntahan na lugar. Sabi nila, buti nandito si Pastor. Sabi ko, ba't ganyan kaya salita ka ako? Tapos tinanong ko, ba't naman ganun ka ako? Kasi meron sinasaliban ng espiritong masama. Isang dalagimik, parang si Sister Catherine po. Ganyan siya, mabari ng buko na ganyan. Ginawa ko po, Bible study ko muna sila, pati yung demonyo. Pero yung dalagita, umuungol siya. Pero wala siyang magawa, nandun sa ganun ka pagtitipon. After that, kinausap ko yung masamang espiritu. Sabi ko, hindi ka pare dyan. Hindi mo pag may hariyan ka. Sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan. Sabi ko, nung una kumukontra eh. Pero wala akong ginagawa doon sa dalaginding. Hindi nang kagaya na nakikita natin sa mga TV na meron silang kung ano yung mga pinamamalo, whatever. Ako hindi po. Panalangin lang. Then, ang unti-unti nang naimas-masal po yung dalaginding. Nilayasa siya ng masamang espiritu. Ano yan? Salita ng Diyos. There is power. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya. Kung yung masama nga hindi kinahihiya, how much more? Mas hindi mo dapat ikahihiya ang salita ng Diyos. Di po ba? Mga tituladong tao, magnanakaw. Mga may pinag-aralan, manluloko. Hindi sila nahihiya. Di mas lalong hindi tayo dapat mahiya. Yung salita ng Diyos, yun po ang ating sabihin sa iba. Ano yung salita ng Diyos? O sister, ulitin mo nga. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Ano pang dulot ng salita ng Diyos? Salvation. Kaligtasan. Ibig sabihin, pagligtas ka, hindi ka pupunta ng apoy ng impyerno. Pupunta ka sa langit. Kailan? Yan ang tanong, kailan? 2 Korinto 6:1-2, sister o brother Wilson.
Tingnan natin ang salita ni Apostol Pablo dyan. Purihin ng Panginoon. Para masanay po silang magbuklat ng Biblia, bambata sila. Ikalawang Korinto 6:1-2. Baka darating ang panahon, isa sa kanila maging pastor. Praise the Lord. Oh, Yan. chapter 6, verse 1 and 2. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinakluluhan kita ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. Ano sabi ni Pablo? Yamang kami magkakasama. Hindi lang si Pablo mag-isa, marami siyang kasama. Di po ba sa Biblia, may mga apostol sa mga Hudyo, may mga apostol sa mga Entil. Sabihin, marami po. Sama-sama po sila, isa lang layunin, ang mangaral. Anong sabi ni Pablo? Ulitin mo nga, sister. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niyan, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakriluan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Kita niyo po, sa gawain ito, ano yun? Pangangaral ng salita ng Diyos. Kailan? Today is the day of salvation. Alam niyo po, pag naririnig niyo po yung salita ng Diyos, the moment na naririnig niyo, yung kaligtasan nandyan po. Kasi sa 2 o 3 sabi ni Jesus, sa aking pangalan, nasa gitna ako. Ganito po yan. Halimbawa, kasalukuyan natin magbabible study. Meron biglang nag-collapse at namatay. Yan. Today is the day. Hindi niya sinabing tomorrow, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Hindi. Ngayon. Kailan? Nung naririnig mo ang salita ng Diyos, andyan po ang salvation. Nandyan ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya napakaganda pong makinig talaga ng ganitong gatherings. Kaya sabi nga kanina huwag tayong gagaya sa iba. Sabi ko nga po, nasa ng mga tao? Siyempre, araw na linggo, imbis na nasa gathering ka ng Diyos, ano sabi nila? Family day naman ito Tara, mag-outing tayo. Tara, punta tayo kay ganito, ganyan. Hindi po ba ganun ang ginagawa ng tao? Pero kapag tunay kang mananampalataya, mas inuuna po ang sa Diyos bago yung mga bagay sa iyong sarili. Bakit? Lahat naman ng meron ka galing sa Diyos yan di unahan mo sa Diyos, ay unahin mo sa Diyos upang siya ay maluwalhati. Unang Korinto 6:19-20. Anong sabi ni Pablo? Unang Korinto chapter 6 verse 19 and 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang
Diyos. Oh, di ba napakaliwanag? Yung katawan natin, gamitin natin para saan? Ayan na yung nakalagay sa Biblia. Yung verse 20 nga, sister, ulitin mo nga. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Oh, yung katawan pala natin, nakikita nyo yung mga katawan natin? Gagamitin po yan upang ang Diyos ay maparangalan. Yung iba, ginagamit po yung katawan. Halimbawa, maganda, mala-artista. Saan ginagamit yung katawan? Showbiz. Ano ang showbiz? Kalasuhan, kamunduan. Vice versa, kung maganda lalaki ka, ganun din. Meron bang karangalan ng Diyos dyan? Binigyan ka ng magandang katawan, ay gwapo, maganda. Sabihin na natin lahat ng talent, binigay na ng Diyos iyo. Pagkatapos, gagamitin mong katawan mo sa ganung bagay lang po. Mas dapat mong gamitin ng Diyos, sa Diyos ang katawan mo, kung lalo na artistahin ng mukha mo. O hindi po ba ganyan? Alam nyo sa mga ibang religion, yung magaganda, nilalagay nila sa harapan. Yung mga gwapo, nilalagay sa harapan. Oh. Ganun po yung mga ibang religion. Dapat gamitin natin ang ating katawan na binili ng Diyos. Yung salvation natin, gamitin natin upang maparangalan ng Diyos. Kasi po, kaya tayo nilikha ng Diyos upang parangalan siya. Hindi po tayo nilikha para sa wala. Para sa wala. Meron. Parangalan po natin ng Diyos. Paano? Alam mo yung masamang salita, alam mo yung mabuting salita. Kaya, ano yan, opposite yan eh. Kung may pangit, may gwapo. Hindi mo ba ganon? May maitim, may puti. Sa salita, may mura, nagmumura, dapat hindi ka nagmumura. Kasi walang karangalan ng Diyos kung palamura ka. Hindi po ba ganyan? Di alam niyo po ako, taga-probinsya po ako eh. Nung matutong po ako dito sa Tondo, dito ko po nakita, para lang sila bumibili ng candy kung magmura. May kapitbahay kami. Sidecar boy po yung lalaki. Housewife lang si babae. Pag-bisa-bisa, sumaside lang sa bingo si babae. Pero dumating si lalaki, naghanap ng pagkain. Wala. Nagalit si lalaki, minura si babae. Anong ginawa ni babae? Minura si lalaki. Meron po silang anak na bata lang. Nagsisimula po magsalita at saka lumalakad. May kalaro. Alam niyo po ba anong marinig mo sa bata? Ina mo, sa mga kalaro. Grabe ka ako. Itong mag-asawang ito. Kita niyo po. Nasaan ang karangalan ng Diyos diyan? Wala. Kaya tayo pong mga tinawag ng Diyos, dapat po yung pamilya natin palakihin po sa turo at aral ng Diyos. Para naman, pag sila'y nag-mature din naman, nagpamilya din sila, yan din po ang gagawin nila sa kanilang magiging pamilya. Pero kung tayo mismong matatanda, hindi natin natuturuan yan, maniwala kayo, mas malala yan paglaki niyan. Mas malala. Kaya sa buhay pong ito, binigyan tayong buhay ng Diyos. Bagamat sinira ni Satanas ang magandang disenyo ng Diyos sa buhay ng tao, pero biyaya ng Diyos, meron siyang anak na si Jesus na pinadala dito. Upang yung sinira ni Satanas
ayusin po ni Jesus. Unang 1, chapter 3, verse 4 and 8, sister. Pag-ibasa. Unang 1, chapter 3, verse 4, then punta ka sa verse 8. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 8. Ang pagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen. Anong gawa ng dyablo? Masama. Kaya nga dyablo eh. Ibig sabihin po ng dyablo masama. Ano po? Masama ang ibig sabihin ng dyablo. Oh, naparito yung anak ng Diyos. Sino yun? Hindi ba si Jesus po? Upang wasakin. Kapag ang isang tao po, sinuko ang buhay niya kay Jesus, yung masamang tinanim ni Satanas sa kanya, yun ang wawasakin ni Jesus sa kanyang buhay. Kasi po, isa lang ang puso ng tao. Kung nakaupo si Satanas doon, paano uupo si Jesus? Kailangan wasakin muna ni Jesus. Para si Jesus po ang papalit sa puso mo, kaibigan. Para siya naman ang mag-ari sa puso mo. Sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya sa Kanya. Opo. Isa lang po sana yung kagaya ng kanta. Ano ba yung kanta nun? Yung sila Gina Bonivi ba yan? Sana dalawa ang puso mo. Oh, di ba? Sintonado, wala tayong magagawa. Talagang hindi po pinanganak na talent. Alam niyo, anong araw? Sa totoo lang, sabi ng mga barkada ko sa Baguio, Manny, magtula ka na lang. Pinagkakatuwa nila yung boses ko. Sipin nyo, magtula na lang daw ako. Hindi ba naman na? Pag naalala ko yun, ako mismo natatawa rin sa sarili ko. Ngayon, ang pananampalataya po kay Jesus ay nagmumula sa puso. Roma chapter 10. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Roma chapter 10 verse 8, 9, 10, 11, 12, 13. Medyo mababa yung sister. Okay lang, Bible study naman tayo. Chapter 10, verse 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanggang 13 na. Sige na. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya po dyan yung salitang Hudyo at saka Hentil. Ano po?
Kasi nga po, dalawang uri ang tao ng nasa mundo. Kung hindi ka Hudyo, entil ka. Pero nung dumating na po si Jesus, kay Hudyo ka, kay entil ka, pag sumampalataya ka, iisa lang po tayo. Wala na po tayong barrier. Kasi po nung araw, sa Old Testament, Hudyo, sa New Testament, entil. Nagiging diskusyon pa po yan eh. Pero dumating na si Jesus, wala na pong pinagkaiba ang Hudyo at entil. Iisa na lang po pagdating sa pananampalataya sa Diyos. Kaya tatandaan po natin, anuman po ang lahi natin, anuman ang reliyon na kinabibilangan natin, tiyakin lang po ninyo na totoo ang pananampalataya natin. Anong sabi? Nanggagaling sa puso. Kasi sa puso po nakatingin ng Diyos. Kaya ang tao po pwede siyang manloko. Pero sa Diyos hindi mo pwede lokohin ng Diyos. Bakit? Sa puso nakatingin ng Diyos. Hindi gaya ng tao, nakatingin ng tao sa aura ng kanyang kapwa-tao. Pero ang Diyos po, sa puso siya tumitingin. Amen. Kaya sinabi niya, yung pananampalataya mo, nagmumula sa iyong puso. Kaya tandaan niyo po ito, kaibigan. Kung di niyo pa po sinusuko ang buhay niyo kay Jesus Christ, ang anak ng Diyos na buhay, tanggapin niyo na po, isuko niyo ang buhay niyo kay Jesus. Lalo na sa panahon natin ngayon, alos lahat ng inihula ni Jesus sa Biblia, alos nandyan na. So anong kasunod? Darating na siya. Paano kung hindi mo pa sinuko ang buhay mo kay Jesus? Paano kung dumating si Jesus at wala ka pang pananampalataya sa Kanya? Alam niyo po, darating ang Panginoong Jesus. Wala tayong kaalam-alam kung kailan. Pero nandyan na po lahat ng iniula ng Biblia na sinabi ni Jesus na darating siya. Panguli, tingnan niyo po yung sinabi niya. Lucas 18:8. Ito po, warning na po ito. Warning sa lahat ng tao. Sa Lucas 18:8. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. Ano nga hanapin ni Jesus? Pag sinabi pong anak ng tao sa Biblia, referring to Jesus Christ, kasi po pinagbuntis siya ng taong si Maria at ipinanganak ng taong si Maria. Kaya title lang po yun. Title. Yung iba, kung saan nila dinadala yun eh. O anong sabi? Pagbalik ni Jesus. Kailan dumating si Jesus? Nung Pasko. Nung pinanganak ni Maria, yun siya dumating. Then, umakyat muli sa langit at the age of 33. At babalik siya ngayon. Anong sabi niya? Meron kaya siyang madatnan. Sister, ulitin mo nga yung 18:8. Doon sa second paragraph, yung darating siya. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siya mga taong may pananampalataya? May daratnan kaya siya, kaibigan. Isa ka kaya sa daratnan, kaibigan? Na may pananampalataya sa Panginoong Yesu-Kristo? At kung wala pa, hindi pa po uli. Kasi kapag dumating siya, tapos na ang pangangaral. Wala na. Sapagkat susunod na po yung rapture.
Lahat ng pangangaral sa buong mundo, mahihinto po pag dumating si Jesus. At ang hanapin niya, yung napangaralan. Hindi ka na magkakaroon ng pananampalataya kung di ka napangaralan eh. O sige, walang Biblia ha. Kwentuhan kita. Saan ko ngayon gagamitin anong gagamitin natin basihan? Pero kung may Biblia, matibay. Ano ba? Kaya yung narinig mo, ang sinampalatayanan mo, yun ang kaligtasan mo. Kailan? Today is the day of salvation. Yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 6:1-2. Ngayon, ang kaligtasan. Di po ba? Napakalaga po ng kaligtasan. Pag sinabing ligtas, langit. Opposite, hindi ligtas, impyerno. Bahala po kayo. Kung ako tatanungin nyo, gusto kong makasama kayo sa langit? Gusto ko. Ang tanong, gusto mo ba akong makasama sa langit? Yun po yung tanong dun eh. Gusto mo ba akong makasama? Ano po? Sana magkita-kita po tayo doon. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Iniwanag mo po sa amin ang kaligtasan. Hindi po kailangan bukas, sa isang bukas, kundi kung saan naririnig mo salita ng Diyos, nandun po ang kaligtasan. Salamat po, meron kang turo at aral na napakaliwanag, napakalinaw. Kaya dapat lamang napasampalatayanan namin ito sapagkat ito ay salita mo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. Panginoon Diyos, aming Ama, pagpalain mo po ang sambayan ni Brother William, misis niya, mga anak, ito, pamangkin, anuman po yung kanilang pangangailangan sa kanilang buhay. Punan mo po, Diyos, hindi lang po yung materially, kung hindi igit pa yung spiritually. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ng ay Panginoong Yesus. Amen. Kayo po mga nanonood, sana po meron kayong napulot. Alam nyo, hindi po biro magsalita ka ng ganyan. Kahit sabihin nilang minuto lang, sana man lang meron pong maiiwan sa iyo. Tandaan nyo po yan. Darating ang panahon, ang salitang narinig nyo mula sa Biblia, yan po ang gagamitin ng Diyos sa pag-ako. Kaya wala tayong takas dyan, kaibigan. God bless us all po, no? Next Sunday. Sana muli makasama namin kayo. God bless us all po, no? Watching sa YouTube po. Binibidyo ko po ito, pero sa YouTube nyo po mapapanood yun. Next time, gawin natin sa TikTok ng live. Para maraming tayo makasama. Ng live. Kasi po sa YouTube kasi, pag ni-live mo kasi, meron siyang oras na puputol siya. Pero sa TikTok, parang mahaba yata yung oras na binibigay. Kaya sa susunod, doon tayo pupunta. Ano ba? Sige po! Bye-bye!